Ang magulang ng bride ay pinagtawanan ang ama ng groom dahil isa lamang itong janitor, hanggang sa ibinunyag nito ang isang regalo. Ang isang kasal ay isang masayang okasyon, pero malaki ang naging tensyon ng araw na yon nang dahil lang sa isang pangyayari. Ang magulang ng bride ay naiirita sa kabuhayan ng pamilya ng kanilang mamanugangin. Isang janitor? Hindi ko inakala na ang mapapangasawa ng ating unika-iha ay anak lamang ng isang tagalinis. Pero nagulat siya nang makarating ito sa event na nakamagarang kasuotan at talaga namang kagalang-galang kung titignan. Hindi na mapaniwalaan ng ama ng groom ang bahay na yon, pero mas mabibigla pa pala siya sa espesyal na bagay na ibibigay nito sa kaniyang anak. Si Brooke ay nag-iisang anak lamang at may maganda siyang relasyon sa kanyang mga magulang. Mahigpit ang kanyang ama noon pa man na pilit siyang hinahanapan ng mataas na marka sa eskwela. Malapit si Brooke sa puso ng kanyang ina, kung saan lagi siya nitong binabahagian ng kwento at pinagtitimpla ng mainit na tsaa. Nang makapasok si Brooke sa universidad, ay mahigpit ibinili ng kaniyang ama na hindi ito pwedeng makipag-date hanggat hindi tuluyang nakakagraduate. Sinubukang sundin ni Brooke ang utos na yon hanggang sa makilala niya si John, na hindi sinasadyang nagpatibok ng kanyang puso. Napabilib si Brooke sa determinasyong ipinakikita ni John at naniniwalang ito ang tutuwang sa kanya papunta sa kanyang pangarap. Nang ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa romansa, ay talagang naging masaya si Brooke kasabay ng kanyang pagkabagabag sa ginawa niyang pagsisinungaling sa kanyang ina. Naitago ni Brooke ang kanilang relasyon sa loob ng isang taon. Iniiwas na malaman ito ng kanyang ama na tsak mag-iinit sa galit pag nagkataon. Hanggang sa tanongin ni John si Brooke ng isang tanong na magpapabago ng kanyang buhay. Si John ay bigla na lang huminto sa paglalakad na ikinagulat ni Brooke at ikinataka. Agad na nagkatitigan ng dalawa. John, ayos ka lang ba? Alam kong nasa isang taon pa lang tayong nagdi-date pero hindi ko namatansya sa puso ko ang aking naramdamang pagmamahal sa'yo. Ayoko nang mag-aksaya pa tayo ng oras para masimulan na ang pagpaplano ng ating kinabukasan. Dito na nagawang lumuhod ni John. Kumuha ng isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing at agad nang nagtanong, "Will you marry me?" Si Brooke ay naiyak na lamang, kasabay ng kanyang pagngiti. Oo, John. Nais kong maging iyong asawa. Magpakasal na tayo." Mabilis nagdampi ang labi ng dalawa, dala ng kanilang emosyon. Isinuot na rin sa wakas ni John ang engagement ring sa daliri ng kanyang minamahal. Nang dahil sa proposal na yon ay nakiusap si Brooke na ilihim na muna ang engagement sa kanyang magulang hanggat hindi pa nila nakikilala si John. Sige, magpapakilala ako mismo sa kanya. Bakit naman kasi itatago mo pa ang ating relasyon sa kanila? Hindi malaman ni Brooke kung paanong sasabihin kay John ang patakaran na nais ng kanyang ama. Natatakot siyang sabihin ng kanyang ama na sinira niya ang kanilang pagtitiwala. Isa siyang masunuring anak na minsan kahit isang beses lamang ay hindi nagawang sumuway sa kanyang magulang. Habang nag-aakap ang magkasintahan ay sinigurado ni John na gagawin niya ang lahat para kay Brooke dahil siya lamang ang nais niyang makasama habang buhay. Tayo ay magiging isang team at marami tayong problema na maririsolbahan. Kakausapin ko agad ang iyong ama bago matapos ang linggong ito. Binigyang halaga ni Brooke ang lawak ng pagsusuporta ni John sa kanya. Pero alam niya na anuman ang kanilang gawin ay tsak na hindi pa rin ito ikakatuwa ng kanyang ama. Naisip ni Brooke na ang magandang mahinga ng payo at masabihan ng kanyang problema ay ang kanyang ina muna, na tsaka labis sa kanyang makakaunawa. Marahil sa tulong din ito ay masuyo ang kanyang ama na pumayag na rin sa kanilang pagmamahalan. Sa sumunod na araw matapos magtimpla ng mainit na tsaa ay tinabihan ni Brooke ang kanyang ina at huminga ng malalim. "Ma,
May gusto sana akong sabihin sa inyo. Alam niyo naman po na labis ko kayong nirerespeto ni Dad bilang magulang. At wala po akong plano na suwayin ni sino man sa inyo. Hindi kita maintindihan. Ano bang problema? Si Brooke ay napatitig sa mata ng kanyang ina at muli ay napahinga ng malalim. Ma, nang mapasok ako sa universidad, binili ni Dad na wag na muna akong makipag-date hanggat hindi ako nakakagraduate. Pero may nakilala akong isang lalaki. Hindi ko po alam kung paano siya ipapakilala sa inyo, kaya nagawa ko po siyang isikreto. Pasensya na po, Ma. Mahal na mahal ko po siya at nag-propose na po siya sa akin. Napabuntong hininga naman ng ina ni Brooke. Ang anak niya ay ikakasal na agad sa isang lalaki na hindi pa nila nakikilala. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nadinig, pero nanatili pa rin itong kalmado sa tabi ng kanyang anak. Brooke, anak, ikwento mo sa akin ang lahat, buong-buo mula sa simula. Agad naman ding isinadula ni Brooke ang lahat sa kanyang ina at naunawaan nito na kanyang asawa ay nagkaroon nga ng isang matinding pagkakamali. Base sa pagkakadinig ng ina ni Brooke, si John ay parabang isang mahusay na binata, kaya mali na pagbawalan nito ng kanyang ama sa pakikipag-date. Si Brooke ay agad namang naiyak. Oh, bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong hindi maganda? Agad pinunasan nito ang luha ng kanyang anak at biglang tumawa. Sinabing masaya lamang siya sa pagkakaalam kung gaano kabuting lalaki si John, na sana kung nalaman niya ng una pa lang ay marahil kabilang na siyang nakikisaya sa kanilang pagmamahalan. Ma, napakasaya ko. Nais ko nang makilala niyo siya sa lalong madaling panahon. Pero anong gagawin natin kay Dad? Napangiti naman kay Brooke ang kanyang ina at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Hindi na rin umano ito makapaghintay na makilala ng personal ang kanyang magiging manugang at makihalo sa pagpaplano ng kanilang kasal. Matapos ang lahat ay agad nang kinontak ni Brooke si John para sabihing okay na ang lahat sa kanyang ina, na siya pa mismo ang nag-iimbita dito para makisabay sa hapunan. Anumang araw ang kanyang nais kung kailan siya libre. Ang ina naman ni Brooke ay agad nang lumapit sa kanyang asawa para sabihin ang kanyang nalaman at ipaalam ang lahat. At syempre, ang unang naging reaksyon nito ay pagkagalit. Matapos niyang bilinan ng seryoso ang kanyang anak na wag munang makipag-date hanggang sa hindi ito nakakagraduate ay nagawa pa rin siya nitong baliwalain. Huwag mo nang pakialam ang anak natin tungkol sa bagay na yun. Hindi ko hahayaang mapigilan mo ang sandali ng kanilang pag-iibigan. Lalo na ang pagpaplano ng kanilang kasal. Kaya lang naman niya nilihim yun at nagsinungaling ay dahil din sa'yo. Dahil sa hindi makatuwiran mong patakaran na binigay sa kanya. Makikilala na natin ang ating mamanugangin bukas. At kapag nakaupo na siya sa hapagkainan, ay hayaan mong tanggapin natin siya ng buong puso. Bihira magsalita ng gano'n ang ina ni Brooke, kaya naman wala na ring nagawa ang kanyang asawa, kung hindi ang tumugon bilang pagsang-ayon. Nang tanungin niya kung ano ang naging pagkakakilala nito sa binatang yon, sinabi ng ina ni Brooke na base sa kwento ng kanilang anak, ay mabuti at mapagmahal na binata si John. Isa rin itong matagumpay na negosyante. Nadidismaya ang ama ni Brooke na nagawa siyang pagsinungalingan ng kanyang kaisa-isang anak, na labis ikinasama ng kanyang loob, lalo't marami namang pagkakataon si Brooke para yun ay sabihin. Kinabukasan ng gabi, oras ng hapunan ay tumunog na ang doorbell na umingay sa kanilang tahanan. Agad pinagbuksan ni Brooke ang kanyang fiancé na agad niyang pinaghanda sa kung anumang pwedeng mangyari. Kailangan maihanda ni John ang sarili sa mga tanong na kinakailangan niyang sagutin para mapatunayan ang kanyang sarili. Agad hinatid ni Brooke si John sa sala kung saan naghihintay na ang kanyang magulang. At agad itong ipinakilala. Ma, Pa, ito nga po pala si John. Pagpapakilala ni Brooke kasabay ng nanginginig nitong boses. Ang ama naman ni Brooke ay agad tumayo para kamayan si John.
Dahil sa unang bungad ng pagkakakilala niya ay nakaayos naman ang kasuotan si John at mukha talagang matalino. Nais malaman ng ama ni Brooke ang patungkol sa kanyang pamilya at kung ano ba talaga ang naiisip nilang plano. Maayos namang ipinakilala ni John ng detalyado ang kanyang sarili, gaya ng kanyang mga napagtagumpayan, pero ang naisalaga nilang malaman ay ang impormasyong may kinalaman sa kanilang pamilya. Nang tanungin na si John na may kinalaman sa kanilang magulang, ay nagkatinginan sila ni Brooke at parang mas lalo silang kinabahan. Ang ina ko po ay pumanaw na noong bata pa ako at ang tanging nagpalaki lamang sa akin ay ang aking ama. Nalungkot ang ama ni Brooke nang madinig iyon, pero nais pa rin itong may malaman pa. Ikwento mo naman sa akin ang tungkol sa iyong ama. Sinubukan naman ni John na gumawa ng maayos at magandang unang ekspresyon sa pamilya ng kanyang mapapangasawa. Pero alam niyang ang kanyang isasagot ay tiyak na hindi ang sagot na nais madinig ng ama ni Brooke. Waring hindi pa talaga handa ang ama ni Brooke sa pagpapakilala na iyon, dahilan para masira ang kanilang hapunan, bagamat hindi pa ito nagsisimula. Pasensya na po sir, pero ayaw po ng aking ama na magsabi ako na may kinalaman sa kanyang trabaho. Hayaan niyo pong siya mismo ang inyong tanungin. Nadismaya ang ama sa naging tugon ni John kung paanong umiwas ito ng ganun lang sa isang simpleng katanungan na napakadali namang sagutin. Habang naghahapunan ay sinubukan pa rin ng ama ni Brooke na mahingan si John ng mas marami pang detalye tungkol sa misteryo nitong pamilya. Hanggang si Brooke na mismo ang umeksena sa pagtatanong ng kanyang ama. Dad, wala naman pong dapat ipaliwanag sa inyo si John. Huwag niyo na pong tignan ng mga bagay na mali. Labis na nagulat ang kanyang ama sa ginawa niyang pagsabat na kailanman noon ay hindi niya nagawa. Bakit ka nagiging bastos sa akin ngayon? Hindi ba't nakakaduda na si John ngayon pa lang? Kung ako lang ay labis akong tumututol sa inyong kasal. Si Brooke at ang kanyang ina ay nabigla sa kanilang nadinig, pero si Brooke ay mariin pa ring nanindigan. Hindi naman ikaw ang magdidesisyon nito, Dad. Ano man ang mangyayari ay magpapakasal ako kay John. At umaasa ako at humihiling na sana'y samahan niyo ako sa espesyal na seremonyang iyon. Pasensya na Dad, pero kailangan ko na atang umalis. Ang magkasintahan ay tumayo at akma ng aalis, na masalo pang ikinagalit ng ama ni Brooke. Pasensya na Dad, kailangan ko na talagang lumisan kasama si John. Mahal kita Dad, pero sa ngayon, ang lalaking pinaniniwalaan ko lamang ay si John. Dahil alam ko na mahal niya talaga ako at isa siyang mabuting tao. Napatulala na lamang ang kanyang ama nang tuluyan na siyang umalis kasama si John. Na hindi man naging komportable sa nangyaring eksena ay nagpasalamat pa rin kay Brooke sa inilaan nitong pagtitiwala at paninindigan. Dito na nagkausap ang mag-asawa. Di ba isa lang naman ang hiniling ko sa iyo ngayong hapunan? Yun ay ang magkaroon ka ng bukas na pag-iisip. Paano kung mawala na ng tuluyan ang kaisa-isa nating anak dahil sa sama ng loob? Hindi mo man lang kasi hayaan na maging maligaya ang ating anak. Hindi na siya bata pa. Sabay tayo niya at alis. Dahilan para maiwan ang kanyang asawa sa hapagkainan na nag-iisa. Nagsulo na lamang siya doon at napapaisip kung paanong nagkagulo ng bigla ang dating halos perpekto nilang pamilya. Kinabukasan ay ganap nang pumasok sa opisina ang ama ni Brooke at ang tanging nabungaran niya doon umagang-umaga ay ang janitor. Sa tagal ng panahon ng janitor sa pagtatrabaho ay isa ang ama ni Brooke sa lagi nitong nakakausap, na sadyang napapabilib sa kanyang kasipagan at dedikasyon para mabuhay. Kaya naman nang makita ng janitor na ito ang mukha ng ama ni Brooke ay ramdam niya agad na may problema itong hinaharap. Sir, ano pong problema? May mga anak ka ba? Lingid sa kaalaman ng dalawa na may pagkakaparehas din ng kanilang mga buhay. Oo sir, meron po akong anak na lalaki at labis ko siyang ipinagmamalaki. Ganyan din ako sa anak ko, anak kong babae. Ipinagmamalaki ko din siya pero lumayo siya sa akin matapos hindi ko magustuhan ang lalaking nais niyang mapakasalan.
Nais ko lang naman na maprotektahan ang aking pamilya, pero bakit ganun ang nangyari? Ilang sandali pa ay hinimas na ng janitor ang kanyang balikat. Lahat ng ginagawa natin ay para lamang sa ating mga anak. Sa isang punto na kailangan din nating pagkatiwalaan sila sa kanilang nagiging mga desisyon sa buhay. Binigay mo ang lahat sa iyong anak, alam ko sir. At katulad may ganun din ang aking ginawa. Dadating talaga sa punto na kailangan natin silang pagkatiwalaan at hayaan sa kanilang napiling landasin. Dahil sa magandang payo ay agad nang nagpasalamat ang ama ni Brooke sa janitor na labis itong kinabiliban at pinagkakatiwalaan. Agad na rin siyang gumawa ng paraan para makipag-ayos sa kanyang asawa at anak at naabutan niya nga ito sa bahay na nag-aayos ng pagpaplano na may kinalaman sa kasalan. Nagawa na rin niyang kausapin si John ng mga sandaling iyon at sinabi naman ni John na ang gagastusin sa kasal ay kakayanin na nilang magkasintahan at hindi nila gagamitin ang pera ng ama ni Brooke, anuman ang mangyari. Pero ano nga bang klaseng selebrasyon ang kakayaning maihanda ng dalawa? Sa sumunod na mga buwan ay nagawang magtrabaho ni Brooke ng part-time para lamang makaipon habang si John naman ay mas nagdoble sipag sa pagtatrabaho. Hindi pa nakikilala ni Brooke ang ama ni John pero ilang beses na siya nitong nakita. Isa itong palakaibigang matandang lalaki na ginagawa ang lahat para sa kasiyahan ng kanyang nag-iisang anak. Ang tanging nalalaman lang ni Brooke ay ang angking kasipagan ng ama ni John sa trabaho. At pasikretong naghahanda na pala ito ng espesyal na regalo sa kanyang anak. Sinubukang alamin ng ama ni Brooke kung papaanong humingi ng tawad. Masyado nang lumayo ang kanyang mag-ina sa kanya, kaya hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Sinubukan niyang idaan sa regalo ang paghingi ng tawad pero hindi nila iyon binuksan o hinawakan man lamang. Isang beses nang nakausap ni Brooke ang kanyang ama, kahit ayaw man ay pinilit ni Brooke na makinig sa kanyang sasabihin. Dito inamin ng kanyang ama ang pagkakamali ng kanyang nagawa. Nalabis namang ikinibigla ni Brooke. Nagsimula na rin ang mag-ama na magkausap ng maayos at masinsinan. Nung bata ka pa lamang ay nagtatrabaho lang ako sa isang faktorya. Gumagawa ng ilang parte ng sasakyan. Napakabata mo pa noon at ang ina mo ay hindi makalabas ng bahay para ka mabantayan. Pagod man ako at naging tambak sa pagkakautang, ay iba ang saya ng naramdaman ko sa tuwing umuwi ako sa aking pamilya. Nabigyan ako noon ng 2 linggong notice na labis nagpabagabag sa aking isip at nang malaman na iyon ng iyong ina ay parehas naming iniiyak yon. Parehas kaming nakadama ng takot at kailangan na naming gumawa ng paraan agad-agad. Si Brooke ay natahimik. Ngayon lamang niya nadinig ang istorya na yon at ngayon niya lamang nadinig sa ganong kababang boses ang kanyang ama na nagpatuloy naman sa kanyang kwento. Dito ko naisipang makipagsapalaran na magtayo ng sarili kong negosyo. Masaya naman ako na naging maayos ang lahat hanggang sa nasuportahan ko na kayo ng nasuportahan. Brooke, anak, walang ibang mahalaga sa akin kung di kayo ng aking pamilya. Kaya sana naman ay mapagbigyan mo ako na makabawi sa iyo. Handa naman ding umanong patawarin ni Brooke ang kanyang ama sa loob ng isang kondisyon na mas babawi ito kay John, higit sa kanya. Na bilang anak ay kailangan niya pa rin ang suporta ng kanyang magulang at nakahanda naman ang kanyang ama na gawin ang lahat para maging maayos ang kasalan. Nagawa naman ng dalawa na makaipon ng sapat para maituloy ang seremonya na ginanap lamang sa bakuran ng tahanan nila Brooke. Isinuot na noon ni Brooke ang kanyang puting gown pero alam niya ang isa pang bagay na mas magpapaganda ng kanyang ayos. Dito na niya natanong sa kanyang ina patungkol sa belo na ginamit ito nung siya ay ikinasal. Plano niya itong hiramin at ang ina niya mismo ang magsusuot nito kay Brooke. Sa pagsisimula ng seremonya ay dito na nakilala ng ama ni Brooke ang ama ni John. At napagtanto niya kung bakit ito nag-alangan na magsabi ng totoo noong una. Na baka husgahan siya nito base sa trabaho ng kanyang ama. Nanindigan naman ang mga magulang ni Brooke
Kahit na nabigla ang ina niya nang malamang janitor lamang ang ama ni John nung una, ay nagawa ng tanggapin ng lahat. Sinabi na dapat ngayon ay hindi nila tinitignan ang pagkakaiba ng isa't isa, na magtiwala na lamang sa desisyon ng kanilang mga anak, na pinagtibay ng kanilang pagmamahalan. Lalo't si John, gaya ng kanyang ama, ay isang masipag na binatang gagawin din ang lahat para sa kanyang minamahal. Natawa man ang iba nang madinig ang patungkol sa ama ni John, ay nabago na ang lahat ng yon, matapos ihayag ng ama ni Brooke kung gaano kaswerte si John sa kanyang ama, na naging daan din para maayos ang kanilang pamilya.